Actually po yung iba, hesitant sila ng pumalakpak. Everything that we do in the church has significance. Ibig sabihin po, lahat ng ginagawa natin may kasaysayan po yan. Yung pagpalakpak po ay may significance po yan. Bakit po tayo pumapalakpak sa church? Because sabi ni Lord, your problem, your battle is mine. So what would be our part? I-cheer ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpalakpak. Kaya habang pumapalakpak ka, ginaganahan si Diyos, si Lord, para ipaglaban ka. Amen? Palapakan natin si Jesus. Whether we like it or not, tayo po ay may mga battle sa buhay at lagi po natin ilagay sa ating puso, sa ating isipan, that whatever battle you are encountering in, hindi po yan sa iyo, yan po ay battle ni Lord. Kaya pag pinupuri natin siya, again, mas lalong nagtatagumpay tayo sa buhay because Jesus is fighting for you. Amen? Parang ito pa, isa pang kinukurek lagi yan. Yung amen, ay wag po ninyong itipid yan. Kasi pag ibig sabihin ng amen, mangyari ang narinig ko sa akin. So, ibig sabihin yung wanted na mangyari yung narinig mo sa buhay mo mismo. Kaya pag hindi kayo mag-aamen, nothing will happen sa buhay mo. You will go home with nothing because you didn't agree sa salita ng Diyos. Amen. Praise God. Ang iba, wala namang bayad mag-amen. Okay? Bawat amen, isandaan. Tipid sila wala pong ganon. Sabi ko nga, maintindihan mo o hindi, mag-amen ka lang because God will act, not because of you. He will act because He said it. Kaya hindi mo maintindihan, hindi nakabase ang pagkilos ng kung naintindihan mo, hindi. Nakabase si Lord sa kanyang sinabi. Kaya kahit hindi mo naintindihan, basta salita ng Diyos, amen ka lang ng amen, ng amen, ng amen, ng amen, ng amen, mangyayari yan sa iyo. Amen. Palapakan natin si Jesus. Kaya mga kapatid, just amen and amen. Ang iba nga natutulog pag nagitla. Amen. O ganun, praise God. Even though you don't understand, just say amen. So medyo pinaghahandaan ko po talaga mensaheng ito kasi marami pong mga churches, hindi sila nakafocus sa mensahe ng kaharian. Other are focusing on the grace of God. Other are focusing of whatever paman, bibihira lang po ang nagtuturo ng kaharian. Kaya itong kaharian, para bang sabi ko nga, na nahihirapan tayo mag-cope up o nahihirapan tayo ma-comprehend kasi hindi pa nagsisink in sa ating mind at sa ating puso. Kaya I pray to God that may God enlighten you para lalo natin maintindihan. Sabi nga ninyo, kingdom authority. Sundan na lang po ako ng multimedia dahil mag-ano po tayo. Okay, next. Praise God. Start na po natin sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi po ng Luke 17:20 and 21. Palibhasay, tinanong siya ng mga Fariseo, Pharisees, brethren in Christ, these are the enforcer of the law. They understand the law of the Bible, pero nagtanong ang mga Fariseo kay Jesus Christ kung kailan darating ang kaharian ng Diyos because it was already prophesied na may darating na kaharian o darating ang kaharian ng Diyos. That's why they asked Jesus. At sinagot ni Jesus sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto at magpapakita, ni sasabihin man nila naririto o naririyan sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, sa ibang translation, nasa puso ninyo. So the kingdom of God is already in here, mga kapatid. Hindi po tayo mag-expect ng physical na kingdom. Kaya doon sa ating kingdom defined, the kingdom of God is not the church. The kingdom of God is not religion. The kingdom of God is not denomination because the kingdom of God is rulership or dominion sa ating puso. Ibig sabihin, ang Diyos
ang naghahari sa ating puso, ang Diyos ang ating pinapakinggan, ang Diyos ang ating sinusunod, therefore, He is now reigning in your heart. O, yan na naman. Sabi ko mag-amen kayo. Praise God, parang iba naman. Ano yan? Amen. Praise the Lord. So again, the kingdom of God is not in anywhere. The kingdom of God is in your heart. Dahil si Jesus ang nasusunod, hindi yung asawa mo, hindi sino pa man, you are just obeying Jesus Christ. Pag marunong ka ng sumunod kay Jesus, palatandaan niya na naghahari siya sa puso ninyo. Kaya, ang mga dumarating ng Miyerkules, sumusunod yan kay Lord. Ang hindi pa dumarating, sabi mo sa katabi mo, ay wang ko sa'yo. Kasi, ulitin ko mga kapatid, ang pagka si Lord ang naghahari, you're no longer following yourself. You are following Christ. Malalaman sabihin, yes, I am kingdom citizen. Pag kingdom citizen ka, si King na ang iyong pakikinggan. Kaya anuman ang ipagawa ni Lord, makikinig tayo. Kaya sabi ko nga, ang bilangan sa kingdom, wala pag linggo. Maraming tao sa linggo pero kaunti sa prayer meeting. At ang katabi mo, hindi yan dumarating pag prayer meeting. Amen? Sabi ko nga, nag-pray ako kay Lord, sana kako Lord, ang rapture, itaon mo ng prayer meeting. At tiyak ang katabi mo, hindi ang kasama. Are you heard, church? O sabi naman ng iba, yan ang sinasabi ko eh. Ang preaching, may pagtuturo yan. May pagkokorek yan. May pagtutuwid yan. If you are not willing to be corrected, paano tayo mag-grow-grow? Kasi yung iba, pag medyo tinataman, yan ang sinasabi ko eh. Hindi, sabi mo, praise God. Something changed. Amen? Sa Tagalog, salamat Lord, may nabago sa akin. Palapakan natin si Lord. Hindi yung bubulong kayo, yan ang ayaw ko dyan sa preacher nil. Papatama. Hindi kami nagpapatama. Itinutuwid ang tama. Kaya darating na tayo lahat sa Miyerkules. Kung paano tayo dumarating ng linggo, darating tayo ng bawat gawain ni Lord. Bakit? Kasi hindi na tayo ang sumusunod, kundi ang naghahari sa ating puso ang ating sinusunod. Palapakan natin si Lord. Parang ang hirap yata. So sa definition, kingdom is compound word king and dominion, translated as king's dominion, in short, kingdom. Kaya pag sinabing kingdom, the Lord is reigning sa puso natin. Alam na po natin yan. Next, mga kapatid. Sige, sunod-sunod lang. Eternal kingdom of God ay nasa heaven. Wala pa ang earth, nag-i-exist na ang kingdom of God. Where? In heaven. Kaya nga, di ba, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven. It's all started in heaven, and the spiritual kingdom of God is the heart of man. At ang temporal kingdom, which is coming, ito po yung millennial reign ng ating Panginoon sa earth. Paparating pa lang po yan. And we will reign with Jesus Christ. Pero this point of time, ang dapat nyo muna maintindihan, spiritual kingdom. Ano ang spiritual kingdom? Nasa puso natin. Amen? Kaya kanina, sabi ko, okay yung ginawa ni Pastor kasi inside. Kingdom inside. Because the kingdom of God is inside of us. Amen? Okay, isang pampalakpak sa Panginoon. So, sabi ng Matthew 16, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Binanggit ang salitang iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipag naig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo
ang mga susi ng kaharian ng langit. Sabi nga ninyo, susi. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Tingnan nyo muna bago natin ilipat. Iglesia, pero binanggit ang kaharian ng Diyos. Huwag po kayong mako-confuse. Sabi kanina, ang kaharian ng Diyos ay hindi church. Hindi po church building, pero ang kingdom of God is church spiritual because ikaw ay church ka ng Panginoon. Ang sinasabi nating kingdom is not the church building. Naintindihan niyo po ba? Kasi baka nagko-conflict, sasabihin ninyo, sabi ni pastor, ang kaharian hindi daw church. Tapos tayo, inaangkin natin na tayo ay church. Yes, individually, you are the church of God. Amen? Okay. Sige po, next slide. So, kingdom of God in human heart. And church of God spiritually is also your human heart. Nagkakaintindihan tayo? Kaya sabi ng Bible, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Kaya yung ating puso, church yan ni Lord. Ang ating puso, kingdom din ni Lord. Amen? Ang sinasabi lang, ang kingdom is not the church building. Pero ikaw bilang church, kingdom ka ng Panginoon. Amen? Okay, sa pampalakpak kay Lord. Kasi kailangan natin ito ma-establish. Ngayon sabi ng 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ginamit dyan na Greek, mga kapatid, ay dio. Sabi niya, ibibigay ko ang kaharian ng langit at anumang iyong talian at kalagan. Ang ibig sabihin niyan ay prohibit, don't allow, or permitted, or allow. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabing talian, anuman ang iyong ipagbawal, anuman ang iyong payagan, ay papayagan sa langit. Amen? Okay, nasa Matthew 16 tayo. Talon tayo sa 2 chapter na dumaan. Next. Sa isinde, sabi po dito, kapangyarihan or kaharian ng Diyos, anuman ipagbawal, ang binanggit sa ASND ay kapangyarihan. Tingin kayo sa akin. Kanina, ang unang translation, susi. Balikan nga natin yung una. Sabi ng 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Pero ang sabi ng ASND, ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan. So next slide, para maintindihan natin. Ang susi, sumisimbolo ng authority. Baka iniisip ninyong susi ito na pangbukas na literal. Ulitin ko, ang susi ay sumisimbolo ng authority. Sabi nga po natin, authority. Sabi ni Lord, ibibigay ko sa iyo ang authority. Amen. Okay, binanggit yan ng Isaiah, yung susi ng kaharian ni David. Binanggit din po ng Revelation. Sige, next. Hallelujah. Next, kapatid. Sino ba yung ano natin? Susi ng kaharian ni David. Ang sinasabi diyan, anuman ang buksan, no one can close. At anuman ang i-close, no one can open. At alam niyo po kung sino po yan ang tinutukoy diyan? Si Jesus. Kausapin mo ang katabi mo, sabi mo ngayon, magkakasusi ka na ng kaharian. Ano uli ang susi? Authority. Ulitin ko, magkakasusi ka na. Because if you don't have a key, you cannot access. You need the key. Hindi ka makakapasok sa bahay mo pag wala kang susi. Kaya kailangan ninyo ang susi. At ano ang susi? Authority. Ngayon, i-define ko ulit, mga kapatid. Naku-confuse tayo. Sige, ang binanggit dyan pa rin, tingnan nyo po sa 18. Deo pa rin ang parihas na verse ang ginamit sa Matthew 16 at Matthew 18, Deo, na anuman ang iyong talian o prohibit o allow sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay, sagin ninyo lahat ng bagay, nakalagan o i-permit, i-allow sa lupa, ay kakalagan sa langit. Next verse. Anong tinutukoy? Muling sinasabi ko sa inyo,
kung pagkasunduan daw ng dalawa o tatlo ang nauukol sa anumang bagay, na kanilang hingin, prayer yan, ay gagawin sa kanila na nasa langit, sapagkat kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya alam niyo po, dati nagturo ako, ang dami nag-react. Sabi ko, hindi po pinapayagan yung prayer request sa church. Pagka ang nag-prayer request, wala sa church. Because prayer is agreement. Ikaw na may sakit, magpapa-pray over ka, at ang nag-pray over, Lord, pagalingin mo siya. Ikaw na may sakit, mag-a-agree ka. Yes, Lord. Paano kung wala ka sa church? Sino ang mag-a-agree? Ang pinag-pray-pray at ang nag-pray-pray, they are in agreement. Iba, papag-pray nyo na lang po ako. Tapos ala ka king prayer meeting. Minano ka. Ulitin ko, church. Prayer is agreement. Agreement between the one who is praying for and the one who is prayed for. Kawawa naman ang tagapanalangin. Pag-pray nyo na lang kami. Sila doon nagkakanda, kuba sa kapapanalangin. Manalbi ka mo king TV sa bahay ninyo. Asa ng agreement? Kasi ang sabi ng Bible, ang pagkasunduan. Tahimik talaga sila. Sige, tapusin na po natin. Asa lang si Arnold? Arnold, dito na kayo. Mag-closing na tayo. Praise God. Okay, next. Hallelujah. Peter holding the keys of the kingdom. Maling turo yan. Sabi nila, si Pedro daw ang may hawak ng susi ng ng karya ng Diyos. Hindi po. Hindi si Pedro ang may hawak ng susi. Ikaw. Sabi ko, ikaw. Amen? Praise God. Pumalakpak po ang mga wala pang susi. Sabi ko sa iyo, makikinig kayo. Pumalakpak po ang gustong magkaroon ng susi. Amen. Hallelujah. So sabi ng Luke 9:1 and 2, at tinipon niya ang 12. So yung 12 disciples, brethren in Christ, ito po yung mga followers. Ito po yung disciple. Ito po yung mga born again. Ito po yung Kristiyano. Ito po yung mga mananampalataya. At ang sabi ng Bible, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan, in English, power, at kapamahalaan or authority. Huwag kayong mako-confuse. Magkaiba ang power at authority. Wala yata ang kausap. Ulitin ko, magkaiba ang power and authority. Okay, next slide. Sabi ng Bible, balik tayo anak, balik. Praise God. Sa lahat ng mga demonyo, una talaga muna, yung authority, ginagamit yan sa mga demonyo. Yung asawa mo, hindi demonyo, nadidemonyo lang minsan yan. And you have that authority. Sabi ko, alisin mo ang demonyo, lahat ng tao mababait. Kaya lang ang tao sumama kasi nadidemonyo. Tanungin mo ang katabi mo, nadidemonyo ka ba minsan? Kaya nga sa kingdom, sa paghahari ni Lord, aalisin niya ang evil sa 1,000 years at tingnan niyo po, walang magiging masama. Are you her church? Kasi ang utol ng kasamaan, demonyo. Kaya kung ang asawa mo ganyan kasamang ugali, praise God, hallelujah. Huwag mo siya ang sisihin. Huwag mong sisihin ang lahi nila, ang sisihin mo, demonyo. Are you her church? Because He is the author ng mga kasamaan. Upang magpagaling ng may sakit. Hindi lang mag-ano ng demonyo, magpagaling at sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos. So ang trabaho, negative, mga kapatid, side, magpalayas, magpagaling, positive side, at ipangaral ang kaharian ng Diyos. So ang pangangaral, may authority. Hindi yung marunong ka lang magturo, magpapastor ka.
Kasi kung ang basihan lang yung marunong ka magturo at lahat tayo pwede magpastor. Ang pagpapastor ay calling. Hindi lahat ng marunong mag-preach, tinawag magpastor. Lagi niyong tandaan yan. Hallelujah. Because those who are called to pastor will become productive. Lagi niyong tandaan yan. Hallelujah. Kaya ulitin ko, sabi nga ninyo, kapangyarihan, kapamahalaan. Englishin nyo, power and authority. O ano po, i-differentiate natin para mas maintindihan. Sige, next kapatid. Ang kapangyarihan or power, ito po ay you receive the indwelling power of God. That is kapangyarihan. Kapamahalaan or authority, ito ang rights to exercise the power. Kaya magkaiba ang kapangyarihan at kapamahalaan or power and authority. So ulitin ko, pag sinabing power, ito po ang ibinigay na indwelling power. Mamaya ituturo ko yan para mas maintindihan nyo. At ang kapamahalaan ay rights to exercise power. Amen. Ngayon, next slide na. Pwede bang may power ka na walang authority? Yes. You can have power without authority. But you cannot have authority na wala kang power. Para na-confuse na naman, nagdasalubong na naman ang kilay. Ulitin ko, pwedeng may kapangyarihan ka, pero wala kang authority. Pero hindi ka pwedeng magkaroon ng authority na wala kang power. Ito yung mga Kristiyano na may power pero hindi na-exercise kasi walang authority. Nag-pray-pray sa may sakit pero hindi gumagaling. They have power but they don't have authority. Pero ang gusto ng Lord, may power ka na, may authority ka pa. Are you a church? Kaya He give the power and authority. Hindi lamang power ang ibinigay. He also gave the authority. Amen. O sabi mo, power and authority. Lumilinaw ng kaunti. Praise God. Next. Hallelujah. Sabi ng Acts, but you, referring sa mga believers, you shall receive power. Ano ang power? Ability, efficiency, and might when the Holy Spirit come. May mga Holy Spirit na tayo. Therefore, we have already the power. O ngayon, anong ginawa ng Lord? Next slide. Hindi na natatapusan yan. John 1:12, but as many as did receive and welcome Jesus, He gave the authority. Ano authority? Power, privilege, and right. Grabe. Binigyan ka ng kapangyarihan through the Holy Spirit at binigyan ka ngayon ng karapatan bilang anak ng Diyos. So ulitin ko, ang may mga authority, those only who are the kingdom citizen. Hindi ka pwedeng magkaroon ng authority na hindi ka kingdom citizen. You can only have authority or to exercise the power that was given to you once you are kingdom citizen. Are you here, church? Balikan natin. Pastor, sino ba yung mga kingdom? Mga kingdom sumusunod. Sumusunod. Mag-a-announce si Pastor, may prayer meeting po tayo ganitong oras. Ang mga hindi dumarating, hindi yan. Sumusunod. Kaya kahit anong prayer mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Tatawanan ka lang ng demonyo kasi may power ka, pero wala kang authority kasi hindi ka sumusunod. Maraming gumagamit sa pangalan ni Jesus, pero bakit walang power, walang authority? Ulitin ko, because those who only have authority ay those who only or belong to the kingdom of God. Pero subukan yung sumunod
sa Panginoon, effective ka. Powerful ka. Alam ng demonyo kung sino ang sumusunod. Kaya sabi ng si Pablo, praise God, nagpalaya siya sa pangalan ni Jesus ng mga demonyo. Ang isa gumaya, mayas ka. Sabi, oy, kilala ko si Pablo, ikaw sino ka? Alam ng demonyo, ang may authority. Huwag kayong paggamit-gamit ng pangalan, ano pa man, hallelujah, na wala kang authority, useless. Hindi na po given na po, we all have authority, but not all of us, all of us has power, but not all of us has authority. Sabi mo, I like that. Okay, what is the power of God? Pinag-uusapan natin ang kapangyarihan. Ano ba talaga ang kapangyarihan? Yung nanginginig ka, yung may bulang kristal ka, sa pangalan ni Jesus. Ganun ba ang kapangyarihan? Alamin nyo ang kapangyarihan. May bulang kristal ka, ikaw ba ang Panginoon ng apoy at tubig? Ano ba ang kapangyarihan? Kasi naririnig natin, power of God, power of God. Ang tanong, naintindihan mo ba kung ano ang kapangyarihan ng Diyos? Okay, una, sa pamamagitan, sabi ng Bible, sa pamamagitan in English, by the power and virtue ng dugo ni Jesus. Unang kapangyarihan, dugo ni Jesus. Kaya dapat pag lumalabas tayo, Lord, protect me, cover me by your blood. Kaya nga ang mga Israelites lumalampas ang kamatayan because of the blood. So there is power in the blood. Kaya may kanta, there's power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. May kantang ganyan. So alam nyo na yung kapangyarihan. Dugo. Sabi mo, dugo. Pangalawa, sabi ng Bible, sapagkat ang ebanghelyo ay hindi niya ikinakay sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Ano bang ebanghelyo? Sige, next slide. Hallelujah. Sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, death, burial, and resurrection. Pag sinasabing ebanghelyo, gospel, ito po ang sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay, next, ano pa po? Sabi ng Bible, 124, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Sino uli? Isa-isay natin, dugo, si Kristo. Okay, next. Krus. Ay sabi ng Bible, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya lang namali lang ang ating mga kaibigan na Katoliko, pag may demonyo, gumaganyan sila. Hallelujah. Pero ibig sabihin ng cross, again, yung ginawa ni Jesus sa cross. Okay, next. Ano pa po ang kapangyarihan? At binanggit ka na ng 1:8, ang kapangyarihan ay tumutukoy ng Espiritu Santo. So, sum up natin. Dugo, si Kristo, kaya gumagamit tayo sa kanyang pangalan, Ebanghelyo, Krus, at saka Holy Spirit. Are you following? At lahat yan, mayroon ka na. Ang pag-usapan natin ngayon, authority. Okay, how to exercise authority? Number 1, dito'y naging sakdal ang pag-ibig sa atin upang tayo magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom sapagkat kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Buhay at pamumuhay, tingin kayo sa akin. Sabi ng Bible, kung sino si Jesus nung mabuhay dito sa salupa, ganon din tayo mabubuhay. Same as Jesus. Amen. Si Jesus ba ay nakabuhay ng patay? Mabuhay ka tulad ng pamumuhay ni Jesus. Si Jesus ba ay nakakapagpagaling na may sakit? As He is, so are we in this world. Si Jesus ba ay magdagtagumpay sa lahat ng temptation? Sabi mo, as He is, so are we in this world. Pwede tayong mabuhay tulad ni Jesus. Amen. O sabi mo, I like that. Okay, number 1. Ito na po, tandaan po na, karapatan na po ito. Paano exercise? Kasi we all have power.
sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Okay, basa tayo. Sabi po dito mga kapatid, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari ang sabihin. So you have to speak. Okay, bakit? Next, ito pa po mga kapatid, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kaya nga sa prayer natin, anong ginagawa natin? Dinadagdagan na, Lord, ang sabi mo, Panginoon, whatever we ask in your name, ibibigay mo ang lahat at kamang mananalig kami. So maging sa prayer, sa worship natin, mag-ano kayo ng salita ng Diyos because every word of the Lord has its power. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid, para mag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos, banggitin mo lang ang salita ng Panginoon. Again, binanggit ko na kanina, hindi kikilos ang Diyos dahil sinabi mo, kikilos ang Diyos dahil sinabi niya. Amen. Kaya ang kanta, sinabi ng Diyos, naaangat ang buhay. Sinabi yan. Amen. Praise God. Dapat nagsasalita kayo ng Word of God. Hallelujah, because the Word of God has its power. Yun po ang pagpapangsyon. You have yung authority na yan. Amen. Isa pa. Sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Banggit tayo. Sige. Sabi ng Bible, kayo'y hihingi sa anuman. Sabi nga ninyo, whatsoever. Pwede ba ang bahay? Pwede ba ang sasakyan? Pwede ba ang kayamanan? Pwede ba ang pag-angat ng buhay? Ang sabi ng Bible, anuman! Whatever! Hindi pinag-uusapan dyan kung ano. Sabi ng iba, mga materialistic yan. Pag sinabi ng whatsoever, wala yang limit. Kaya nga sabi ng Bible, name it and you will have it. Hanggat kaya mong bigkasin, kayang gawin ng Diyos natin. Kasi our God is able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ask or think. Pag humihingi ka ng barko, ibibigay sa iyo ng Diyos kasing laki ng dagat. Because God will do beyond, higit sa hinihingi mo. Are you a church? Kaya tayo, mga kapatid, pag hihingi ka sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ni Kibuloy. Kasi ako nangingilabot ako pag nanonood ako sa kingdom, sa Davao. Pag nag-pray sila, they end up in the name ni Pastor Kibuloy. Every time that you pray, and always in the name of the Lord, dahil ang kapangyarihan, ang pangalan ni Jesus, ay may kapangyarihan. Amen? May tao kaya? Kaya pagka may problema sa bahay ninyo, laging in Jesus' name. Kasi may power sa pangalan ni Jesus. Amen? Okay, next pa po. Biruin mo mga kapatid, sabi ng Philippians, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod ang lahat ng tuhod, nasa langit man, nasa ibabaw ng lupa man, o nasa ilalim man ng lupa. Every knee will bow, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ano daw ang binigay na pangalan ng Diyos? Pangalang Jesus. Sa lahat ng pangalan, on that name, every knee will bow. Amen? Kaya pag sinasabi mong Jesus, 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 mga kapatid, hindi mo napapansin, in spiritual realm, may nangyayari, mga kapatid, na mga pagsuko ng kaaway sa atin. Amen? Sabi mo, in the name of Jesus. Hallelujah, praise God. Pangatlo, sa pamamagitan ng panalangin, kasi again, pinag-usapan natin ang authority. Sabi ng Bible, sabi ng Bible, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. O ano naman, binanggit na naman. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos. So sabi nyo nga, panalangin. I-differentiate natin yung mga balisa. Depression daw, ito daw po ay kalungkutan sa Tagalog, overthinking about the past.
You think over and over and over the past. Madidepress ka. Stress, kapaguran, overthinking about the present. Pagod na ako. Kasi yung present laging ganun. Yung susuko ko na because pagod ka. Stress ang tawag doon. And anxiety ay kabalisahan, overthinking about the future. Anong sabi ng Bible? Huwag kayong mabalisa. Because anuman ang inyong hingin sa panalangin, ibibigay sa inyo ni Lord. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Pray. Pang-apat. Praise God. Sige, next. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Sabi mo nga, faith. Natatandaan nyo ha, yung mga authority. At lahat ng mga bagay na inyo sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Sabi nga ninyo, faith. Hallelujah. Next, isa pa. Sabi ng Bible, na magkagayo kanyang hinipo ang mga mata nila at sinabi, alinsunod sa iyong pananampalataya ang siyang mangyayari sa iyo. Hiramin ko lang po sa inyo, si Lord hindi nakakakilos kapag kamaliit ang iyong pananampalataya. God can act based the level of your faith. Sino po ba ang malaking pananampalataya dito? Amen? Sabi nga ninyo, pananampalataya. Sino mayroong malaking pananampalataya? Palapakan natin si Jesus. Amen. So ito naman, i-differentiate natin. Matatapos na ako, huwag kang mag-alala. Paniniwala, ibig sabihin, naririnig nyo, paniniwala, pananalig, pagtitiwala. Kaya nga tinawag tayong mananampalataya. So kasi yung tatlo na nag-i-exist. Anong kaibahan, Pastor? Ang paniniwala ay who we are in Christ Jesus. Dapat alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? Ulitin ko, praise God, huwag na kayong magmamakawa kapag anak kayo ng Diyos. Because lahat ng mayroon ang Ama ay sa anak. Hindi, Lord, maawa ka naman. Ibigay niyo po yung aking hinihiling. Hindi mo kailangan mag-beg sa Ama mo. Kasi anak ka and all na mayroon ng Ama is yours. Amen? So, ang pananalig naman, what Christ Jesus has done. Nananalig ka, na pinatawad ka na, pinagpala ka, nananalig ka nun. And pagtitiwala ay who Christ Jesus. Pagtitiwala, alam mo na kaya ng Diyos mo. Amen? Naniniwala ba tayo na our God is able? Sabi mo, my God is able. So kung may paniniwala ka, who we are in Christ, pananalig, what Christ has done, at pagtitiwala, who Jesus Christ is, mananampalataya ka. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, anuman ang ating hingin sa Diyos, ay ibibigay niya sa atin. Medyo, ano yun lang natin, ang authority, samat natin, dugo, power, dugo, pangalan ni Jesus, krus, ebanghelyo, Holy Spirit. So you have that. Ano daw yung ating authority? Ma-exercise natin ang ating authority sa una. Anong una? Salita ng Diyos. Pangalawa, pangalan ni Jesus. Pangatlo, pananalangin. Praise God. Pangapat, pananampalataya. Kaya para ma-exercise mo yung iyong power, kailangan mo ang pananampalataya, panalangin at salita ng Diyos at pangalan ni Jesus. Amen. Itong last na verse, medyo dadahan-dahanin ko na po kayo dito. At lalakip, ang sa English, follow, accompany, attend, ang mga tandang. Sabi nga ninyo, tanda. So may mga tanda tayo. Hindi yan tandang manok ha. Yung tanda. Tandang ito sa mga magsisisampalataya. Sino po ang believer? So lalakip daw po sa mga believer. Sa mga born again, ang mga signs na ito. Anong unang signs? Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. At pangalawa, magsasalata sila ng mga bagong wika.
You have Holy Spirit, pero hindi ka pa nakakapag-tongues. Sabi ko nga, itong mga worship dito, mga worship team, mas powerful. Powerful sila, pero mas powerful if they can speak in tongues. Ano daw po yung tongues? That is the sign sa mga nagsisasampalataya. May nagtanong nga sa akin, Pastor, how can I speak in tongues? Madali lang. Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. Amen? Sabi ko sa kanila, paano daw magsasalita ng tongues? Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki. O ganun lang, bilis. Pero ang sinasabi ko sa kanila, alam niyo po mga kapatid, may nagtanong sa akin, sabi, madali lang mag-speak in tongues. Sa devotion, sa prayer. Ang nagdidikta kasi ho, mga kapatid, ng lingwahe is the Holy Spirit. Siyempre, mag-i-stammering ka. Napuspos ka. Huwag mong isarado ang bibig mo. Ibukas mo ang bibig mo. Hindi naman nakangalan ganyan. Ibig sabihin, magsasalita ka. And then, mga kapatid, habang nag-worship ka, nakakaramdam ka ng Holy Spirit, may i-input sa iyo na mga salita. La, ka, ma, huwag kang mayang bigkasin. Kung ma ang nakita mo, bigkasin mo because that is the given word of the Holy Spirit. Ang iba kasi nahihiya eh. Kung ang binigay sa iyo ka, o di sunod, sa una, mahihiya ka eh. Kasi biro mo, mayroon lang, sabi niya, Ang isa naman niya, ba. Ang isa naman, sa. Kung anong nabubuong lingwahe, others are, natutuwa sila, natatawa sila. Hindi nakakatawa yan because doon nag-i-start. Ang bata, hindi agad nakakapagsalita yan. Mama muna yan, papa muna yan. Kaya pag napuspos kayo ng Holy Spirit, huwag kayong matakot. Pag mong pakialaman ang katabi mo, buksan mo ang bibig mo. Kung anong lumitaw na litra, bigkasin mo. Mamaya maglalak na ang panga mo. Pag naglak ang panga mo, hindi mo na mabibigas ang mga hanggang mga kapatid, magbibigay na ng lingwahe ang Diyos. Alam mo po, ang iba dito nagkakapuspusan, bakit hindi mo nare-receive ang tongues? Hindi ka nagbubukas ng iyong bibig. Amen? Amen? Hallelujah. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, speaking in tongues. Magsasalita ng mga bagong wika, sila magsisihawak ng mga ahas. Kung magsisino man sila ng mga bagay na makakalason, sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Tingin kayo sa akin. Ang healing is a gift. Interpretation is a gift. Alam niyo po, yung tongues is also a gift. This morning, mag-pray tayo kay Lord na tanggapin ninyo ang gift. Kasi again, yan ang magiging authority mo para mag-manifest ang power ni Lord. You have the power, pero bakit hindi nagmamanifest? Because you don't have yet the authority. At anong authority natin? Name ni Jesus. Amen? Handa na po ba kayo? Ako, 3 na lang. Handa na po ba kayo? Hallelujah. Tayo lahat. Praise